Nagsimula ang palabas sa isang lalaking nagngangalang Lorino, na nasa simbahan upang mag-confess sa isang pari. Si Lorino ay nagkwento tungkol sa kanyang nakaraan noong siya ay 14 na taong gulang. Sa unang pagkakataon ay nakapatay siya ng isang tao. Natakot siyang kasalanan ay hindi siya mapapatawad ng Diyos. Sinabi niya na ang pananaksak kaysa sa paggamit ng baril ay magkaiba. Dahil sa pagsaksak ay mararamdaman kung ano ang sakit bago mamatay. Si Lorino saka nagtanong sa pari kung ang lahat ng makasalanan ay mapupunta sa impyerno. Nagulat ang pari dahil sa alam ni Lorino ang kanyang pangalan. Naisip ng pari na nandito si Lorino para tapusin siya. Si Lorino talaga ang pinakaidinagalang na hitman sa criminal world. Pagkatapos, ginawa ni Lorino ang mahaba at nakakapagod na paglalakbay patungong Thailand. Nakipagkita siya sa kanyang dating kaibigan na nagngangalang Siden, na nakatira mag-isa sa gitna ng gubat sa Thailand. Ang layunin ni Lorino sa pagpunta doon ay tumanggap ng trabaho mula kay Siden. Dahil may gustong kumuha sa kanya para kitilin ang buhay ng ilang tao. Sinabi rin ni Lorino kay Siden na siya ay magre-retiro pagkatapos niyang matapos ang trabahong ito. Dahil gusto niyang magsaya na lang sa buhay bago siya mamatay. Bago ibigay ang mga pangalan ng kanyang mga target, ikinwento ni Siden ang tungkol sa isang 60 taong gulang na mayamang lalaki na umibig sa isang dalaga. Isang araw ang lalaki ay natagpuang patay matapos mahulog mula sa 15 palapag ng kanyang apartment. Ang pulis na nag-iimbestiga sa kasong ito ay isinara dahil walang nakitang ebidensya at ipinagpalagay na ito ay pagpapakamatay. Ngunit hindi naniniwala ang anak na babae na nagpakamatay ang kanyang ama, kaya pumunta siya sa Thailand. Natagpuan niya ang kasintahan ng kanyang ama sa loob ng kanyang apartment kasama ang kanyang bagong kasintahan ng babae na ex ng kanyang ama. Ang lalaki ay pinangalan ng Tar, siya ay napakamapanganib na tao. Kilala si Tar sa pagkontrol ng mga druga sa buong Thailand at illegal free fighting sa bansa. Si Tar din ang tinaguriang King of Thailand Dark World. Sinabi ni Siden na ang pangunahing target niya ay silang dalawa at hiniling kay Lorino na mag-ingat. Dahil baka ito na ang pinakamahirap na trabahong kailangan niyang tanggapin. Sa isang lugar kung saan makikita ang isang lalaki bilang hostage ng ilang tao na tila nagpapahirap sa kanya, lumabas na ang lalaking nagpahirap sa lalaki ay si Tar. Si Tar ay humiling sa lalaki na pumirma sa isang deal upang ang lupa at gusali ng lalaki ay maging kanya. Ang lalaki ay hindi talaga gusto niyang isuko ang kanyang lupain. Ngunit dahil sa labis na pagpapahirap na kanyang natamo, kalaunan nagpa siya ang lalaki na pumirma sa kasunduan bago nila siya tuluyang patayin. Sa kabilang banda ay si Lorino na naglalakad sa mga lansangan ng Thailand patungo sa isang nightclub. Habang siya ay nagsasaya sa musika at mga inumin binabantayan din ni Lorino ang kanyang target na si Neil. Nang maglaon habang nasa lansangan si Neil ay nilapitan siya ni Lorino at inalok na sumama sa kanya pauwi. Talaga tumanggi si Neil sa imbitasyon dahil ayaw niyang makita sila ng kanyang nobyo. Pero sinabi ng lalaking inatasan ni Siden para samahan si Lorino na ang lalaking nag-imbita sa kanya ay napakayaman at babayaran siya ng anumang hilingin ni Neil. Si Lorino pagkatapos ay sinabi niya na bibigyan niya siya ng 10,000 baht kung gusto niya sumama ngayong gabi. Pagkatapos ay dumating sila sa lugar ni Neil. Dinala ni Lorino si Neil sa kanyang kwarto na mukhang lasing na lasing. Habang nasa banyo si Lorino ay hindi sinasadyang nakita ni Neil ang kanyang litrato na hindi sinasadyang nahulog sa bulsa ng jacket ni Lorino. Sumisigaw si Neil na humihingi ng tulong dahil sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Biglang dumating ang kanang kamay ni Tar na si Bijan. Si Bijan ang naatasan upang bantayan si Neil kahit saan siya magpunta. Sumiklab ang away sa pagitan nila, si Lorino ay isang ordinaryong tao na madaling tinalo si Bijan, kahit na napakalakas ni Bijan. Tinawagan ni Lorino si Samsak para sunduin siya. Pagdating nila sa bahay ni Samsak, sinabi niya kay Lorino na magpahinga muna sila bago umalis. Nagtanong si Samsak kung ano ang nangyayari, si Lorino saka sinabi na nakatakas ang babaeng naging target nila at inatake siya ng isang malaking lalaki. Si Samsak ay nabigla sa narinig na sa lalong madaling panahon ay maaari silang magkaroon ng mas malaking problema. Sa kabilang banda si Neil na nakatakas mula sa kanyang bahay ay ngayon ay nasa lugar ni Tar. Si Tar ay galit na galit, nagtataka kung bakit nangyari ang lahat ng ito at kung bakit ang isang estranghero ay nasa bahay ni Neil. Sinabi ni Neil na siya ay lasing na lasing noon at pinilit siya ng isang lalaki na ihuwi siya. Ngunit ang lalaki gusto siyang halayin sa halip. Si Vadim na nandoon din ay labis na nagulat kung bakit natalo siya ng isang ordinaryong lalaki sa one-on-one. Dahil kinailangan at kailangan ng maraming tao para lang matalo siya. Si Tar pagkatapos ay inutusan si Vadim na hanapin ang lalaki at maghanap ng ilang impormasyon mula sa bahay ni Neil. Dumating sila sa bahay, sinubukan nilang pumasok sa loob, ngunit ang pinto ay selyado na ng mga pulis. May nakita silang maliit na bata na nanonood sa kanila, syempre naghinala si Vadim. Tapos tinanong ni Vadim ang bata tungkol sa nangyari sa bahay.
ang mga tauhan ni Vadim tapos tinanong ang bata kung alam ba niya ang nangyari sa bahay. Pagkatapos ay ipinakita ni Vadim sa bata ang isang larawan sa kanyang cellphone at ito pala ay ang larawan ni Samsak. Alam ng mga tauhan ni Vadim kung sino ang taong nasa larawan. Hindi siya isang ordinaryong driver at alam nila kung saan hahanapin ito. Kinagabihan ay dinala ni Lorino si Samsak upang makita ang kanyang dating kaibigan sa bubong ng isang gusali. Tila nakikisangkot sa isang ilegal na away. Nagulat si Paul nang makita si Lorino doon dahil matagal na silang hindi nagkita. Pagkatapos ay inimbitahan ni Paul si Lorino sa kanyang bahay. Sinabi ni Lorino kay Paul na naparito siya para sa kanyang huling trabaho bago siya magpasya na magretiro. Tinanong ni Lorino si Paul kung maaari niyang mahanap si Tar, dahil ang lalaking ito ay may kaugnayan sa kanyang huling trabaho. Ngunit si Paul ay tila may itinatago kay Lorino at sinabi lamang niya na nakikita niya si Tar, ngunit hindi niya ito kilala. Bilang kaibigan ay susubukan ni Paul na maghanap ng impormasyon tungkol kay Tar. Kahit na medyo mahirap para sa kanya na gawin ito, ngunit susubukan pa rin niya para sa kapakanan ni Lorino. Hiniling din ni Paul kay Lorino na bumalik bukas at baka makakuha siya ng ilang impormasyon tungkol kay Tar. Matapos ihatid si Lorino sa hotel, si Samsak ay umuwi na. Si Samsak ay nabigla nang makita niya ang kanyang lola na wala ng buhay sa bahay niya. Lumalabas ang mga tauhan ni Tar ang tumapos sa kanyang lola. Pagkatapos ay hinatake nila si Samsak. Nilabanan ni Samsak silang tatlo. Kahit na kailangan din niyang magkaroon ng injuries sa laban. Ngunit naroon din pala ang mga tauhan ni Vadim at si Vadim ay sinubukan din sa lakayin ni Samsak. Ngunit dahil sa lakas ni Vadim ay madaling matalo si Samsak. Pagkatapos ay hinuli siya at dinala sa lugar ni Tar. Si Tar saka siya tinanong tungkol sa lalaking umatake sa kanyang kasintahan. Ngunit sabi ni Samsak ay hindi niya ito kilala at hindi niya alam kung sino ang lalaking iyon. Si Tar na hindi na kontento sa sagot ni Samsak na piniling manahimik, saka nagpatuloy sa pagpapahirap sa kanya. Si Vadim saka kinuha ang phone ni Samsak at tiningnan ang huling tawag sa kanyang cellphone at nakakonekta ito kay Lorino. Sinabi ni Tar kay Lorino na hahanapin niya ito sa lalong madaling panahon at binyantaan siya kung paano niya papatayin ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay dinala ni Vadim si Samsak upang sinadyang patayin na itinapon sa ilog. Ngunit sa kabutihang palad ay nagaw ni Samsak na makaligtas sa kamatayan. Pagkatapos ay sinubukan niyang humanap ng tulong sa pamamagitan ng isang motorsiklo at sumugod sa hotel kung saan si Lorino. Pagdating sa hotel sinubukan ni Lorino na gamutin si Samsak na mukhang malubhang na sugatan. Tinanong ni Lorino si Samsak kung ano ang nangyayari sa kanya. Sabi ni Samsak na sinalakay ng mga tauhan ni Tar ang kanyang bahay at pinatay ang kanyang lola. Pagkatapos ay dinala siya sa kanilang base at sinubukang patayin sa pamamagitan ng paglunod sa ilog, buti na lang nakatakas siya sa kamatayan. Si Lorino na nakarinig ng kwento ni Samsak, pagkatapos ay niyaya siyang umalis kaagad. Dahil ito ay isang bitag para mahuli nila si Lorino. Dahil nakakasiguro siya na nandito na sa hotel ang mga tauhan ni Tar. Isang shootout ang naganap, pagkatapos ng bar ilan ay nagtungo si Lorino sa bahay ni Paul upang subukang gamutin si Samsak. Pagkatapos ay sinabihan ni Paul ang kanyang mga tauhan na tawagan ang doktor na pumunta agad sa kanyang lugar. Hindi nagtagal ay dumating na ang doktor at sinubukang gamutin si Samsak. Matapos suriin ang kanyang kondisyon ay pinayuhan sila ng doktor na dalhin siya kaagad sa hospital. Dahil maraming dugo ang nawala sa kanya, si Samsak ay biglang inatake sa puso na tumapos sa kanyang buhay. Kinabukasan, nakipagkita si Lorino kay Siden at ipinaalam sa kanya na patay na si Samsak. Sinisi ni Siden si Lorino sa kanyang maliit na pagkakamali na nagresulta sa pagkamatay ni Samsak. Ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ina si Samsak, ngunit ngayon ay nabigo siya sa pagprotekta sa kanya. Nagpas siya si Siden na makipagtulungan kay Lorino para sa paghihiganti sa pagkamatay ni Samsak. Natutuwa si Lorino na marinig iyon at sinabing magtutulungan din sila ni Paul. Hindi gusto ang ideya na kailanganin niyang makatrabaho muli si Paul mula nang magkatrabaho sila sa Cambodia, pero ano pa ba magagawa nila dahil si Paul lang ang maaaring maghatid sa kanila ng diretso kay Tar. Pinuntahan nilang dalawa si Paul sa bubong ng gusali, parehong si Paul at Siden ay tila nagbubukas sa isa't isa tungkol sa mga nakaraang pangyayari sa pagitan nila. Ngunit hindi nagtagal pinalamig ang kanilang pagkikita ni Lorino at hiniling kay Paul na sabihin sa kanila kung saan matatagpuan si Tar. Pagkatapos ay sinabi ni Paul na ang lokasyon ay tinatawag na Des at kakaunti lamang ang mga security guard doon at walang sino man ang magsusuri sa kanila sa pasukan. Si Paul nagtanong sa kanila na umatake pagkatapos ng laban at sinabing kailangan nilang magtagumpay. Dahil itinaya na niya ang lahat dito, nakarating na sina Paul sa lugar kung saan di naganap ang iligal na laban. Nakipagkita rin siya kay Tar na nandoon na rin. Si Tar ay natuwa na ngayong gabi ay nagkaroon ng malaking away sa malaking pusta. Inimbitahan ni Tar si Paul na sumama sa kanya at gumawa ng isang malaking party sa isang nightclub.
Ngunit tumanggi si Paul dahil pakiramdam niya ay masyado na siyang matanda para sa lahat ng iyon at gusto na niyang umuwi. Si Lorino, Sidan at isa niyang tauhan ay nasa building na sinabi ni Paul. Sinubukan nilang pumasok at hanapin kung nasaan si Tar. Ngunit tila may mga taong nandoon na pinipigilan sila at bigla silang pinaputukan na ikinasugat ni Sidan at namatay ang kanyang tao. Ang mga taong nandoon noon ay nagtangkang salakayin si Lorino na tila nakaligtas. Ngunit si Lorino ay nakabangon at nakalaban matapos talunin ang mga kalaban. Dinala ni Lorino si Sidan sa pinangyarihan ng away, ngunit doon lamang nila nakita ang presensya ng isang babaeng janitor at sinabi na natapos ang laban, 2 oras na ang nakakaraan. Napagtanto nila na sila ay ipinagkanono ni Paul at Tar. Nang makita kung gaano karaming tao ang nakapaligid sa kanila, nais ni Sidan na isakripisyo ang kanyang sarili upang makalabas ng gusali si Lorino ng ligtas. Hiniling din niya kay Lorino na ipaghiganti siya at dapat mabuhay si Lorino anuman ang mangyari. Si Lorino ay nakatakas gamit ang isang kotse sa pamamagitan ng ibang kalsada. Sinubukan ni Sidan na abalahin sila sa pamamagitan ng pagmamaneho ng isa pang kotse at patungo sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pinaputukan ng mga kalaban ang kotse ni Sidan hanggang ito ay sumabog. Saka ipinaalam ng mga tauhan ni Vadim sa kanilang amo na sumabog na ang kanilang target kasama ang sasakyan na kanilang sinasakyan. Samantala nagulat si Paul nang makitang buhay si Lorino at nasa harap niya ngayon, nagkamali si Paul para maliitin siya dahil ngayon ang hunter ay nahuli na. Inutusan siya ni Lorino na dalhin siya sa kanilang lugar dahil tatapusin niya ang kanyang nasimulan. Dumating sila sa isang nightclub kung saan si Tar, si Paul na pakiramdam niya ay mayroon siyang pagkakataon na kunin ang baril ni Lorino, ay sinubukan itong agawin. Ngunit ilang putok mula kay Lorino ang tumama sa katawan ni Paul na tumapos sa kanya. Pumasok si Lorino sa nightclub at nakipagkita kay Vadim sa hall ng nightclub. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Vadim na ang lalaking tina-target nila ay buhay pa. Pagkatapos ay hinatake siya ng bigla mula sa likod. Naganap ang away ng dalawa matapos niyang tapusin si Vadim. Hinanap ni Lorino kung nasaan si Tar, labis na nagulat si Tar nang malaman niyang buhay pa si Lorino. Nang walang gaanong salita nagpaputok si Lorino na pumatay kay Tar at Neil. Pagkatapos ng lahat, si Lorino na ngayon ay nakatira sa bahay ni Sidan. Binisita siya ng isang babae na nagngangalang Julia. Si Julia ang taong nag-utos nito at pumunta doon para bayaran ang kanyang huling bayad sa matagumpay na paghihiganti sa kanyang ama. Nagluksa rin si Julia sa pagkamatay ni Sidan sa tungkulin. Pero mukhang hindi nagustuhan ni Lorino na nandoon si Julia at tinanong kung may kahulugan ba ang lahat ng pera na ito sa kanya. Si Lorino tapos sabi kung bakit hindi natatakot si Julia na pumunta na mag-isa dito. Medyo natarante si Julia sa sinabi ni Lorino dahil para sa kanya ay tungkulin niyang pumunta doon at ibigay kay Lorino ang pera bilang kabayaran. Araw-araw ding nanalangin si Julia sa Diyos upang ibigay ng Diyos ang lahat ng panalangin niya para makuha niya ang hustisya. Si Lorino na hindi naniniwala sa pagkakaroon ng Diyos, sinabi niya na kung talagang nasa itaas ang Diyos, bakit hindi siya pinigilan ng Diyos sa lahat ng malupit na ginawa niya. Sinabi niya na kung totoo ang Diyos ay bibigyan niya ang Diyos ng 60 segundo para mamatay si Lorino. Ngunit kung sa loob ng 60 segundo ay buhay pa si Lorino, lalagyan niya ng bala ang puso ni Julia. Sa pagtatapos ng pelikula si Lorino na buhay pa ay naglalakad sa kagubatan na naghahanap ng ilang mga pagkain. Habang umiinom siya ng tubig, biglang namatay si Lorino dahil sa tama ng bala sa ulo. Aksidenteng naputukan siya ng isang batang lalaki na nangangaso kasama ang kanyang ama sa kagubatan. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.